Tumayo ba tayong lahat? Ating mong basahin, naging tao ang salita. Naging tao ang salita. Ipinapahayag namin ang misteryo at pagkamangha sa Diyos na naging tao at nagagalak sa dakilang kaligtasan sa pamamagitan sa Kristo na ating Panginoon. Kasama ng Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo at ng Diyos Anak, nilikha ang lahat ng mga bagay, pinanatili lahat ng mga bagay, at ginagawa ang lahat ng mga bagay. Tunay na Diyos, naging tunay na tao, dalawang kaligtasan sa isang persona. Siya ay sinilang ng Birhen Maria at namuhay na kasama natin. Pinako sa krus na matay at ibig at muling nabuhay sa ikatlong araw. Bakit sa langit at muling babalik sa kabalatian at pagiging paghahari. Para sa atin, tinubad niya ang buong kautusan, nagbayad para sa kasalanan, at pinawi niya ang buot ng Diyos Ama. Inuha niya ang ating mga marunong na damit at binigyan tayo ng malapal at pagwili. Siya ang ating propeta, ang ilang pari at hari. Itinatayo ka ng iglesia na mamagitan para sa atin at naghahari sa lahat ng mga bagay. Sa Kristo, Panginoon, pinupuri namin ang kanyang banal na pangalan, magpakailanman. Amen. Amen. Ulit po natin hymn number 46, sa pag-ibig ni Kristo. Amen.
Tapos sa ating meditation, dumating na po ang December sa ating kalagitnaan at ramdaman na natin yung lamig, diba? Lamig na po ng panahon at ramdaman natin yung tinatawag ng mga tao na Christmas spirit, diba? At ang mga tao ngayon talagang abala sila, they are looking forward na i-celebrate yung Pasko na bilang pag-alala sa pagdating ng Panginoong Jesucristo dito sa mundo. Now, sa karamihan po, di ba, itong okasyon na ito, sinasabi nila, ito yung panahon na kung saan kailangan magbigayan, panahon na kailangan magmahalan. Pero sa atin po, na mga nakakilala sa Panginoon, alam po natin na itong pagdating ng Panginoong Yesus, alam natin na ito ay it is more than just giving a gifts or showing love to other. Alam natin na ang pagdating ng Panginoong Yesus, ito yung nagbigay sa atin ng napakalaking biyaya, ng mga boundless na mga pagpapalas, dati po na mga naliligtas. At yan ang ating magiging meditation po sa hapon na ito. Tutunghayan po natin ang title po ng ating mensahe, mga pagpapala ng unang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa mundo. Samahan niyo po ako, basahin natin aklat po ng Galatians chapter 4, ang focus ng ating pag-aaral po ay verse 4 hanggang 5, pero basahin ko na rin po mula verse 1 hanggang verse 5. Galatians chapter 4, verse 4, chapter 4, verse 1. Ganito po ang sinabi ng salita ng Panginoon. Ganito ang ibig kong sabihin, ang tagapagmana habang bata pa ay hindi nakahihigit sa mga alipin, bagamat siya may ari ng lahat. Subalit, siya ay nasa ilalim ng mga tagapangalaga, mga guardians, at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Verse 3, gayon din tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayong naalipin sa mga panulang aral ng sanlibutan. Verse 4, ito yung ating text. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinuko ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng pagdusan. Verse 5, ang layunin po, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagtutpo bilang mga anak. Kahit po muna ay manalangin, hinihin po natin ang pagpapala ng Panginoon sa ating pong pag-aaral. Patuloy ng Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa inyo sa panalangin, tumutulog sa panalangin. Humihiling po Panginoon na pagpalain mo kami ng iyong mga salita. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Tulungan kami, Panginoon. Kinikilala po ang aking karunungan. Kinikilala po, Panginoon, ang aking karunungan na hindi sapat ang aking karunungan. Patuloy, Panginoon, ang banal na Espiritu ang kumilos. Ang kailangan namin ang banal na Espiritu na siyang magturo upang maunawaan namin ang iyong mga salita. At alam namin na ito yung source ng aming pong kalakasan ng iyong mga tao. At gamitin mo, Panginoon, ang pangangaral na ito, Panginoon, maging kalakasan ng iyong mga tao at maging kaligtasan naman, Panginoon, ng mga walakas sa Panginoon. Patuloy din na dinadalangin namin ang aming pong pastor sa kanyang officiate ng wedding ceremony kay Jonathan at sa kanyang mga papangasawa at patuloy na mairaos, Panginoon, ang kanilang pag-iisang dibdib at ang mga salitang may papangaral po doon, Panginoon, ay gamitin para maging pakilala nila, gamitin, Panginoon, ng makapangyarihan upang maunawaan ang Ebanghelyo ng kaligtasan. At ganun din, Panginoon, kami rito na mag-aaral, Panginoon, bigyan kami ng katsagaan sa pakikinig, Panginoon, patuloy na maging kaaliwan ang mga salita mo. At unay nga, Panginoon, at kayo pong kumilos at ipadala din, Panginoon, ang kapakumbabaan sa aming puso, Panginoon, upang tanggapin namin ng may pagpapasabog ang iyong mga salita. At patuloy na dinadalangin namin kung may kabigatan sa aming puso, ilalap namin ito sa Panginoon Yesus. May tinatawag kasalanan sa aming puso, sana sa sugat ng Banal na Espiritu. Hindi namin po itong tawag at patuloy na daladala namin sa amin po yung bagbag na puso, ang pagsisindiwa at may banal na pagkatapos sa iyong mga salita. At langit tumungo, Panginoon,
sa kapurihan ng iyong pangalan. Ito ang aming panalangin sa ngalan ng Kristo Jesus. Nakita po natin mula verse 1 hanggang verse 3, nakita po natin doon, pinakita ni Apostle Paul yung kalagayan po ng mga tao, yung kalagayan ng mga mananampalataya bago sila naligtas, yung kalagayan ng mga kalagayan natin bago tayo manampalataya sa Panginoong Jesus. Na sinasabi doon ni Apostle Paul, sabi niya, di ba, that before we came to Christ, before we became believers, sabi niya, we were under bondage. Bago daw po tayo lumapit sa Panginoong Jesucristo, bago daw po tayo naging mga mananampalataya, tayo daw po ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Ano ba yung pagkaalipin na yun? Nasa ilalim ng pagkaalipin ng kasalanan. Nakagapos sa kasalanan. At sinabi dito, sinabi ni Apostle Paul na ang Diyos daw po ay nag-intervene, nagkumilos ang biyaya ng Diyos sa kanyang soberanong biyaya. Sinabi ni Apostle Paul na bagamat tayo daw po ay nasa ilalim ng pagkaalipin ng kasalanan, sabi sa verse 4, yung ating pong text, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan. Sabi ron, when the fullness of the time came, God sent forth His Son. At yung pagpapadala po na yun, may purpose po yun sa verse 5, sabi ron, ano pong purpose ng bakit ipinadala ang anak? Sabi ron, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng pagtusan, to redeem, so that He might redeem, at upang matanggap natin yung pagpupok, we might receive the adoption, yung pag-aampon sa pamilya ng Diyos. At yan po so dito po makita natin yung malaking pagpapala na bunga ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. At yan po ang gusto natin maging mensahe sa hapong ito. Ang title po natin ulit, mga pagpapala ng unang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At kung meron tayong leksyon na gustong iwan, sabi rito, Jesus Christ came so that His people might be redeemed and adopted to God's family. Si Kristo ay dumating upang tubusin niya ang kanyang mga tao at kupupin sila at ampunin sila sa pamilya ng Diyos. Tatlong bahagi po ang ating sermon. Una po, ang takdang panahon ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa, yung dalawang mahalagang sitwasyon o pangyayari sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, ang dalawang pinakalayunin sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, for the sake na pares-pares na po, una, timing ng pagdating. Pangalawa po, timing, two circumstances. Then pangatlo, twofold na purpose ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. Then, yung mahalagang leksyon. Na bago po tayo pumunta sa unang bahagi ng ating sermon, pansinin muna natin dito yung pahayag ni Pablo, yung sinabi niya that God sent forth His Son. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Yung statement na sinabi dito ni Pablo, may dalawang bagay tayong malalaman dito patungkol sa anak ng Diyos. Mahalaga po ito. Una po sinasabi dito ni Pablo, nung sinabi ni Apostol Pablo that God sent forth His Son, ang ibig sabihin po nito, una po, ang Panginoong Jesus, He is eternal. Yun po na ang Panginoong Jesus ay walang hanggan. Na ang Panginoong Jesus, hindi po siya created being. Na hindi po siya kagaya natin ng mga creatures, na tayo po, nag-exist tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Panginoong Jesus, He existed with the Father from eternity. Ang Panginoong Jesus ay kasama ng Diyos Ama mula pa sa walang hanggan. Yun po yun din po ang mababasa natin sa John 1:1, di ba? Pamilyar tayo, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ipinapahayag po doon, ang Panginoong Jesus ay kasama ng Diyos Ama from eternity. At pinapakita din po doon yung katangian ng Panginoong Jesus that He is one in substance and nature sa Diyos Ama. Na ang Panginoong Jesus, kaisa siya sa pagka-Diyos at sa
kalikasan ng Diyos Ama. At ang punto na gusto nating bigyan din dito, pagdating sa character po ng Panginoon Jesus, being eternal is that He is divine. Yun po, na gusto natin bigyan din ang Panginoong Jesus nang sabihin ni Apostle Paul that God sent forth His Son, pinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak, ang pinapaalala po sa atin doon na si Jesus ay Diyos. Pero hindi lamang po yun ang sinasabi dito, yung divinity of Christ na malalaman natin dito, yung patungkol sa Diyos. Pangalawa po, na malalaman po natin, nagsabihin ng Panginoong Yesus, nagsabihin ni Apostol Pablo that God sent forth His Son. Pangalawa po, Jesus had a mission. Diba, yung word na ginamit na sent forth, sinugo ng Diyos, yung sent forth, ginamit din po yan sa Acts 22 verse 21. Kung saan si Apostol Pablo, di ba, mapapansin natin doon, kinumission siya, ipinadala siya sa mga hintil. So, sa madaling salita, sinasabi dito na ang ating Panginoong Jesus ay ipinadala ng Ama. He was commissioned to do something. Na sinugo siya upang tuparin ang isang layunin. At ano po yung layunin na yun? Ano po yung mission na yun ng Panginoong Jesus? Mababasa natin Matthew 1:21, yung maliwanag na pakayag na gagawin ng Panginoong Jesus. Nasabi ron, di ba? Ang pangalang itatawag sa Kanya ay Jesus. Bakit po? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So Jesus was commissioned by the Father to save His people. Gusto natin ilagay sa ating konteksto ng pag-uusapan sa Galatians chapter 4, yung dalawang mahalagang katotohanan na ito ng ating Panginoon Jesus. Una po, He is divine. Ang Panginoon Jesus ay Diyos. And pangalawa po, Jesus had a mission, a rescue mission para sa kanyang mga tao. Ngayon, punta po tayo sa unang punto po natin, yung ang takdang panahon ng pagdating ng Panginoon Jesus. Sabi sa verse 4, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, when the fullness of time came. Sabi ron, mapapansin po natin sa verse 2, di ba may yung context ko, mababasa po natin sa verse 2, sabi po ni Apostle Paul na yung mga tatay daw po dati, nagtatakda sila ng tamang time, yung exact time, para sa kanilang mga anak, bago sila palayain mula sa kanilang mga tagapangalaga, yung mga guardians, upang maging opisya na tagapagmana. Ganun po yung sistema po dati. Yung mga upang maging opisya na tagapagmana. Yung mga anak, di ba, bagamat sila tunay na tagapagmana, pero dumarating muna yung time na inilalagay muna sila sa ilalim ng isang tagapangalaga. Until such time na officially na inaalis na sila doon sa guardians at pinopronounce na siya na talaga ang tagapagmana. Now, in the same way, sabi dito ni Pablo, sinasabi ni Apostle Paul sa verse 4, that God the Father, ang Diyos daw po, ang Diyos Ama, has also determined yung exact time kung kailan niya ipapadala ang kanyang anak. Ang ibig sabihin po nito, yung pagdating dito ng Panginoong Yesus, ang tinutukoy po natin yung unang pagdating ng Panginoong Yesus, hindi po yun coincident o na parang nagkataon lang na yung pagdating ng Panginoong Yesus, hindi po yun by chance. Ang pagdating ng Panginoong Yesus dito was divinely appointed by His Father. At mababasa natin, diba, sa 1689 Baptist Confession of Faith, yung sa chapter 3, mababasa po natin doon, yung Diyos natin, hindi siya haphazard, diba? Hindi siya parang pabigla-bigla sa pagdating sa kanyang mga ginagawa. Merong plano ang Diyos, may decree ang Diyos, at yung plano niya doon, nakita natin sa kanyang pagka-soberano, wino-work out niya sa kasaysayan. Kumbaga, pinangyayari niya sa kasaysayan. At ang ating Diyos na siya nung nagplano, He appointed yung exact time, yung date, kung kailan darating ang Panginoong Jesus. At sa kanyang pagkasoberano, di ba, in-orchestrate, isinasaayos ng Diyos Ama yung mga events until such time na kapag yung mga events ay nasaayos na,
kumbaga all set na, doon niya ipapadala ang kanyang anak. Sa madaling salita po, when Jesus came, all things were prepared. Kumbaga, lahat ng detalye na kailangang maganap ay naganap na. Si Kristo ay hindi maaaring ipanganak ng mas maaga or late ng konti. Nung ipinanganak ang Panginoong Yesus dito sa lupa, yun po yung perfect time, exact time na napili ng Diyos na dumating ang Panginoong Yesus. Na baka sabihin natin, bakit pa natin sabi yung perfect time? Sa kasaysayan na dumating ang Panginoong Yesus. Maganda tignan din po natin yung sitwasyon ng panahon nung ipinanganak ang Panginoong Yesus na maaaring sabihin natin, yun talaga yung perfect time na kailangan ipanganak ang tagapagligtas. If we consider, tignan po muna natin, nakita natin dito yung kung paano in-orchestrate ng Diyos Ama yung mga pangyayari, yung mga event. Una po, political climate. Una po, political climate, yung kasalukuyang kalagayan po nung ipinanganak ang Panginoong Yesus, yung Roman Empire, di ba? Yung Roman Empire has already established yung tinatawag nilang Pax Romana or yung tinatawag po na Roman Peace or yung Romanong kapayapaang Romano na sabi ron, di ba, kung saan yung iba't ibang empire po ay na-enjoy nila yung unity and peace. Tinatamasa nila yung pagkakaisa at kapayapaan. Kaya nga sa, di ba, mababasa natin sa Luke chapter 2, mapapansin po natin doon yung emperor na si Augustus Caesar, di ba, nagbigay siya ng decree. Nagbigay siya ng decree na magkaroon ng national census, yung pagtatala sa iba't ibang empire. Bakit po ba yan, bakit siya nag-decree ng gano'n? Dahil isa rin po sa ginamit ng Panginoon yung Pax Romana. Dahil sa Roman peace, may pagkakaisa po doon. At nakikita natin yung kung paano isinayos ng Diyos Ama. Pero hindi naman po yun, political climate, economical climate, kung titignan din natin, pag sinabi yung economical, yung pangkabuhayan po doon. Diba? Kung titignan natin, ang mga Romano, noong panahon na yun, nakagawa sila ng mahusay na sistema ng transportation, yung transportation, na kung saan sinasabi nga, di ba, ang dami ng kalsada, yung word na build, sa kanila po nagsimula yun. Kumbaga, ang dami ng kalsada, at di ba nga, sabi nga, all roads lead to Rome. Sinabi sa Colossians 1:23, sabi ron, yung mga roads daw na ito, yung mga kalsada daw na ito, na binilid ng Roman Empire, ito daw po ay God used mightily para mabilis na mapalaganap yung Ebanghelyo ng panahon na iyon. Pero hindi lang po yun, hindi lang po political, hindi lang economical, cultural climate po. Titignan natin yung Greek language po. Diba? Yung Greek language, has become yung tinatawag na lingua franca or yung wikang panglahan. Diba? Kung baga sa panahon natin ngayon, parang diba, yung English, yung common language. Sa panahon nila, yung common language is yung Greek language. At dahil doon, sa panahon niyon, masasabi natin na ang Ebanghelyo ay mabilis na mapapalaganap, may papaabot sa lahat ng tao dahil mayroong universal language. Kaya ginamit din po yun ng Panginoon, ng Diyos Ama. Sinayos din po yun ng Diyos Ama. Pero hindi lang po yun, pang-apat po, yung religious climate. Mapapatingnan natin kung titignan po natin, yung mga pagano, they are sick and tired. Kumbaga, sila'y patang-patada sa mga religious practices nila. Kumbaga, hirap na sila at kahit yung mga Hudyo sa kanilang mga tradisyon, talagang hirap na sila. Yung mga Jews, di ba? Prostrated sila sa mga failures ng leader nila. So yung mga tao ng panahon ngayon, talagang desmayado. They was no longer comfortable pagdating sa kanilang religious practices. At doong panahon din na yun, by the way, ito po ay silent years, 400 silent years. Pag sinabing silent years, wala mong kapakayagan. At nung panahon po na yun, biglang may nagsabi na darating na ang Messiah. Kaya nung panahon din na yun, nagkaroon din ng revival of the Messianic book. Imagine mo, walang kapakayagan,
marinig mo, darating na ang Mesaya, kumbaga nabuhayan mo sila. Kaya nga kung titignan natin, kung pagsasama-samahin natin lahat, yung apat na yun, political, economical, cultural, religious, climate, yung panahon yun, masasabi natin, ito yung time na pinili ng Diyos Ama sa kanyang karunungan na dumating ang Panginoong Jesus. At maaari tayong sumang-ayon na ito nga yung tamang panahon sa pagdating ng tagapagligtas. Bakit po? Dahil ito yung panahon kung saan ang Ebanghelyo ay maaaring mabilis naman panganak. Kumbaga, mabilis na kumalat sa buong imperyo ng Roma at makarating sa iba't ibang mundo. So, ang punto lang po natin sa unang puntos po natin, yung tagdang panahon, yung timing ng pagdating ng Panginoong Jesus, it was a favorable time that God appointed from eternity. Ito po ay tamang panahon na pinili ng Diyos Ama mula pa noong una. Yun po yung punto natin. Now, punta po tayo sa second point po natin, yung pangalawang punto po natin, ang dalawang mahalagang pangyayari o sitwasyon sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Yung two circumstances, binanggit ni Apostle Paul, pagdating sa kapanganakan ng Panginoon Jesus, una po, He was born of a woman. Ipinanganak ng isang babae. Now, ito pong sinabi ni Apostle Paul, pinapakita sa atin yung reality na ang Panginoong Jesus ay ipinanganak ng isang babae. At alam natin, ito po ay bahagi ng propesiya. Diba? Pagdating sa tagapagligtas, Genesis 3 verse 15, diba? Sabi ron, the seed of a woman, na yung tagapagligtas daw ay manggagaling saan? Sa binhi ng isang babae. At sa gospel account naman po, nakita natin na ang nagpanganak sa Diyos Ama, ay sa Diyos Anak, ang nagpanganak sa Diyos Anak, ay walang iba kundi si Maria. Now, sa iba po, sinasabi nila yung word na ipinanganak ng isang babae, na ang Panginoong Jesus ay ipinanganak ng isang babae, ang tinutukoy daw doon is yung virgin birth ni Maria. Pero ang mas binibigyan din po dito is not so much the virgin birth, but the true humanity of the Lord Jesus Christ. Ang binibigyan din dito, nung sabihin ni Apostle Paul, that God sent forth His Son, born of a woman, ang binibigyan din po dito, yung doktrina ng incarnation. Yung doktrina na kung saan ang Diyos ay nagkatawang tao. At sabi nga sa John 1:14, sabi ron, at naging tao ang salita at tumahang kasama natin. Sa makatuwid, ang sinasabi dito, nung ipinanganak ni Maria ang Panginoong Jesus, ang sinasabi po doon, that the eternal Son of God took on flesh. Yung walang hanggang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. At siyempre, kasama doon yung nagkatawang tao, ang anak ng Diyos, siyempre, kasama doon yung nature ng tao, yung kalikasan nating tao na punta sa Panginoong Jesus, at yung lahat ng kahinaan ng tao. Kaya nga may account sa Bible, ang Panginoon ay napagod, nakuhaw, kasi naman, kasama yun sa Panginoon. Pero except yung kasalanan. Sinasabi sa atin dito yung glorious doctrine pagdating sa pagkakatawang tao ng Diyos. Binibigyan din dito sa atin ni Apostle Paul that Jesus was not only truly God, hindi lang siya tunay na Diyos. Ang Panginoong Jesus, siya din ay fully man. Dahil siya ipinanganak ng isang babae. And therefore, yung expression po ng born of a woman reminds, pinapaalala sa atin that God's Son, ng Panginoong Jesus, is not only divine, but He is also human. Now, bakit ba natin kailangan bigyang diin yung reality nito, yung dual nature ng Panginoong Jesus? Bakit ba natin kailangan bigyang din ito? Dahil una po, tinuturo ng salita ng Diyos that only God can save. Diba? Jonah chapter 2 verse 9. Sabi ron, salvation is from the Lord. Ang kaya lang magligtas ay walang iba kundi ang Diyos. Ang magliligtas lang po ay ang Diyos.
Yung kaya lang magligtas ay ang Diyos. And therefore, we insist, ini-insist po natin that Jesus Christ is God for Him to be the Savior. And hindi lang po tunay na Diyos, kailangan tunay na tao din. Di ba? Dahil sinasabi natin that Jesus to become the Savior of man, para siya ay maging tagapagligtas ng tao in order for Him to substitute maging kahalili para maging kahalili natin siya. Sabi ro, para sa mga tao, He has to be man. Kailangan niyang maging tao. Sabi sa Hebrews, basahin ko po, Hebrews 2 verse 17. Basahin po natin, Hebrews 2 verse 17. Kaya kailangan siya ay maging kailangan siya, ang Panginoon Jesus, ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng bagay. Kailangan maging tao upang siya ay maging isang maawain at tapat at pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Ano pong layunin? Upang gumawa ng handog, ng sakripisyo na pantubos sa kasalanan ng mga tao. Pinapaalala sa atin dito, mga kapatid, ang nagkasala po ay tao. Di ba? Ang tao ang nasa ilalim ng sumpa ng kautusan. It was man who was condemned. At dahil doon, sinasabi ko ng author ng Hebrews, kailangan taglayin ng Panginoong Yesus sa kanyang sarili ang pagkakatawang tao upang siya ang maging kahalili para sa mga makasalanang tao. Para magbigay ng kanyang sakripisyo na nag-aalis ng galit ng Diyos. So, binibigyan din po dito sa atin, hindi lang tunay na Diyos ang Panginoong Yesus, siya rin ay tunay na tao. Ang punto po natin, Jesus had to be God to have the power to save, but He had also to be a man to be in the position to substitute for His people. Ang kinakailangan si Jesus ay maging Diyos upang magkaroon ng kapangyarihang magligtas, ngunit kailangan din niyang maging tao upang siya ang maging kahalili ng kanyang mga tao. Pero hindi lamang po yun ang sinabi ng Apostle Paul nung dumating ang Panginoong Yesus. Sabi ron, nung dumating ang Panginoong Yesus, He was born of a woman, pinanganak ng isang babae. Sabi ni Apostle Paul, number 2, He was also born under the law. Ipinanganak sa ilalim po ng kautusan. Ang Panginoong Yesus, siya po ipinanganak sa ilalim ng kautusan. At ang binibigyang diin dito ni Apostle Paul, yung reality that Jesus Christ, because He was born under the law, dahil siya ay nasa ilalim ng kautusan, He was obligated to obey the law in its entirety. Kumbaga, dahil ang Panginoong Yesus ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan, yung kabuuan ng kautusan ay dapat sundin, ay kailangan sundin ng Panginoong Yesus. Because He is under the law. At salamat sa Diyos kasi ipinahayag ng salita ng Diyos na nagawa yun ng Panginoong Yesus. Na sinabi ng Panginoong Yesus, di ba, Matthew 5:17, sabi ron, huwag ninyong isipin na pumarito ako upang sirain ang kautusan, to abolish the law, not to abolish but to fulfill, kundi upang tuparin ang kautusan. At sa Hebrews 4 verse 15, sabi ron, ipinahayag ang Panginoong Jesus, tinukso sa lahat ng paraan. He was tempted in all things, and yet without sin. Diba? Salamat sa Diyos. Kaya salamat sa Diyos na di gaya po ni Adan. Diba? Nung si Adan, nung siya sinubok sa hardin, sa Genesis chapter 3, nahulog si Adan, nagkasala si Adan. You cannot say that about the Lord Jesus Christ. Hindi natin pwede sabihin yun sa Panginoong Yesus. He perfectly obeyed yung kautusan. He fulfilled the law. Pero hindi naman po natapos doon yung ginawa ng Panginoon na tinupad niya dahil nasa ilalim siya ng kautusan. Sumunod siya sa utusan. Hindi lang po yung ginawa ng Panginoon. Ang Panginoon Jesus, siya ay namatay po. Siya ay namatay sa ilalim ng kautusan. Paano? Nung tanggapin niya
yung punishment na para sa kanilang mga tao. Para po sa atin, mga kapatid, siya, ang Panginoong Yesus namatay sa ilalim ng kautusan. When He received yung death penalty, yung natanggap niya yung death penalty na sa atin dapat ilagay. So, na sinasabi ko, basahin ko natin, Galatians chapter 3, verse 13. Na sinasabi ko ni Galatians chapter 3, verse 13, sabi ron, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Tinubos na po tayo. Paano po? Nang siya'y naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ang sinasabi po ni Apostle Paul, nang ang Panginoong Hesus daw ay nasa ilalim ng kautusan, siya rin ay nasa ilalim ng isang sumpa. Pero hindi sa kanyang sariling kasalanan. Sana walang mag-isip sa atin dito na dahil ang Panginoon ay nasa ilalim ng sumpa, ay dahil sa kanyang ginawa. Diba? Na ang Panginoong Hesus na He was under the curse dahil sa kanyang sariling gawain. Hindi po. He was standing as a substitute para sa atin, mga kapatid. He was standing as a substitute to be cursed for us. Siya ay tumayo bilang kahalili upang maging sumpa para po sa atin. At ang kahalagahan po nito, mga kapatid, na dahil sa kamatayan ng Panginoong Yesus, God can forgive His people sa kanilang mga kasalanan. Na yung mga nagtitiwala sa Panginoong Yesus, maaaring makatanggap po ng pagpapatawad. Diba? Ayon sa Romans 3:24, justified as a gift by His grace. Pero hindi lamang po forgiveness ang matatanggap nitong kamatayan ng Panginoong Yesus. Being under the law, pati po yung righteousness, yung katuwiran. Diba? Kasi kapag sinasabi po natin pagpapala, kung tayo magtiwala sa Panginoong Hesus, hindi lang pagpapatawad ng kasalanan ang makukuha natin dahil sa kanyang kamatayan, kundi pati yung katuwiran, yung righteousness na hindi natin po kaya ma-achieve, mga kapatid. Diba, Romans 3, diba, lahat ay walang matuwid, wala kahit isa. At sabi ron, pati yung na hindi natin ma-achieve. At ang problema po natin, mga kapatid, ang problema po natin ng mga makasalanan, hindi lang tayo nagkasala laban sa Diyos at guilty tayo, karapat-dapat tayong mamatay, karapat-dapat tayong mapunta sa impyerno. Ang problema po natin, we don't have the righteousness to present to God that He will accept. Kumbaga, wala tayong katuwiran na pwede natin iharap sa Diyos, na tatanggapin ng Diyos. Pero salamat sa Diyos, Christ was born under the law. At dahil doon sa kanyang kamatayan sa krus, di ba, dahil sa obedience ng Panginoong Yesus, we can be declared righteous. Grabe, di ba? Alam naman natin sa sarili na hindi tayo righteous pero sabi nito, dahil sa obedience ng Panginoon, we can be declared righteous. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus, we can be forgiven of our sins. Yun po yung significance ng under the law. Ulitin ko po, bakit po ipinanganak ang Panginoong Hesus sa ilalim ng kautusan? Upang siya po ang maging kahalili natin. Diba? Dahil ang Panginoon ay nasa ilalim ng kautusan, siya rin po ay nasa ilalim ng sumpa. At siya po ay namatay doon. Diba? Sumunod, siya ay namatay. At dahil doon sa kamatayan ng Panginoong Hesus, ano pong natatanggap natin? Una po, pagpapatawad ng kasalanan. At hindi lamang po yung katuwiran na meron ng Panginoong Hesus. Yun din po ang natatanggap natin. Yun po yung significance. Now, punta po tayo sa ating pangatlong punto. Yung third point po natin. Una po, perfect timing. Pangalawa, two circumstances. Ano yung two circumstances? He was born of a woman, born under the law. Pangatlong punto po natin. Punta po tayo sa pangatlong punto, yung dalawang pinakalayunin ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong natin, ano ba yung dahilan? Bakit ba ang Panginoong Hesus sa ganong sirkumstansya siya ipinanganak?
ipinanganak sa isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Born of a woman, born under the law. Sabi po sa verse 5, basahin po natin sa ating pong text. Galatians chapter 4, verse 5, sabi po, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagpupok bilang mga anak. Makikita natin dito yung dalawang pinakalayunin ng kapanganakan ng Panginoong Yesus. Yung twofold blessing ng pagdating ng Panginoong Yesus. Una po, yung redemption, yung pagtutubos. Pangalawa, yung adoption, yung pagpupok o yung pag-aampon sa pamilya ng Diyos. Now, pamilyar tayo pagdating sa redemption, yung pagtutubos, ginagamit po siya sa ancient word na pagtubos o yung sinasabi na pagpapalaya sa mga alipin na hanggat may isang taong bukal sa loob na hanggang magbayad ng halagang pantubos, yung ransom, yung alipin na yun, pwede mapalaya ang isang alipin. At yun po mismo ang layunin ng pagdating kung bakit naparito ang Panginoong Yesus. Sabi ng Apostle Paul, God sent forth His Son so that He might redeem, upang tubusin, so that He might pay the ransom for our freedom of those who were under the law. Tayo po mga kapatid, we are under the law. Tayo po ay nasa ilalim ng kautusan at dahil doon, tayo rin po ay we are under obligation to obey the law. At dahil under obligation tayo to keep the law, ang bunga po nun is we were under the curse. Bakit? Kasi hindi nga natin masunod eh. Kaya under the curse po tayo. At sana yun po yung lagi natin naiisip na tayo po ay nasa ilalim ng isang sumpa. Di ba? Na dahil tayo nasa ilalim ng kautusan, nakikita natin na tayo nasa ilalim ng sumpa. Bakit? Kasi hindi natin masunod lahat ng law. At sa Galatians chapter 3 verse 10, sabi rin, di ba? Lahat daw tayo bagsak. Galatians chapter 3 verse 10, sabi, sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Ibig sabihin, kung hindi natin magawa ang isa, o isa lang, nasa ilalim daw po tayo ng sumpa. Ibig sabihin po, lahat po tayo bagsak. Lahat po tayo, we are under the curse. Yung sumpa ng kamatayan, yun po yung sentensya ng mga under the law na hindi makasunod sa kautusan. Diba, nakakalungkot po na kalagayan. Mga kaibigan, kung ikaw po ay wala sa Panginoon, yun po ang ilagay mo. Ikaw ay nasa ilalim ng isang sumpa. Pero lahat po tayo dito, we are under the curse. Pero salamat sa Diyos, sabi ron, that Jesus Christ came to redeem us upang tayo ay tubusin. That He paid the price for our freedom. Paano po ginawa ng Panginoong Yesus yun? Paano niya po ginawa yun? Nakita natin, He became a substitute. Siya po ang naging kahalili natin na mga makasalanan. Sabi po natin, Galatians chapter 3, verse 13. Verse 13, sabi rito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y maging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa pulong kahit. Para palayain ng Panginoong Yesus ang kanyang mga tao, ano pong ginawa? Sa sumpa ng kautusan, sabi ron, tinubos tayo. Paano tayo tinubos? Sabi ron, kailangan ang Panginoong Yesus, siya ay naging sumpa para po sa atin. Ang Panginoong Yesus kailangan mamatay. Ang Panginoong Yesus ay kailangan magdusa ng kaparusahan para sa mga kasalanan dahil siya ang ating naging kahalili. Ngayon, ang tanong po natin, paano natin makukuha itong redemption na ito, yung pagtutubos na ito, yung na-accomplish ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? Paano ba natin ito makukuha? Diba? Hindi sa pamamagitan po ng pagsunod natin sa kautusan,
hindi sa pamamagitan kung ano man yung mga ginagawa nating kabutihan. Paano po? Ito'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Basahin natin Galatians chapter 3, verse 14, kasunod. Sabi ron, upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu. Sa papaano daw natin tatanggapin ang pangako ng Espiritu? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, so hindi yung mabubuti natin ginagawa, kundi sa pamamagitan po ng pananampalataya. Ang punto po natin, we receive yung redemption na inaccomplish ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan po ng pananampalataya, sa pamamagitan po ng pagtitiwala kay Kristo sa kanyang ginawa. Pero hindi lang po redemption ang pagpapala ng pagdating ng Panginoong Yesus. Kasi sinabi rin po ni Apostle Paul sa verse 5, sabi ron, upang matanggap natin ang pagkukup bilang mga anak. Sa madaling salita po, yung pagdating ng Panginoong Yesus pala dito, yung kapanganakan pala ng ating Panginoong Yesus, is not only for atonement. Hindi lang pala ito pagbabayad sala, yung ginawa ng Panginoon. But it was also adoption, pag-aampon. Now, yung adoption po, maraming familiar po tayo, pero sa panahon po nila, it was widely practiced ng mga Romano, especially yung mga mayayaman, yung mga high-ranking position, yung mga matataas na pinuno, kung saan ang ginagawa nila, pumipili po sila ng mga kalalakihan na hindi nila kapamilya, hindi nila kadugo, upang yung makuha nila, yung mga kilala, makuha nila yung kanyang pangalan, yung kanyang authority. Now, sa batas po ng Romano, yung adopted son po, di ba? Yung inampon na anak, siya na po ay itinuturing na bagong, parang new creation. Di ba? Kung halimbawa, nag-adopt ako, then, yung halimbawa, yung in-adopt ko po na yun, ay may utang. Di ba gano'n? Ang gagawin ko po, babayaran ko po yung utang niya. And then, yung adopted son na yun, buburahin na po yung utang niya. At hindi naman po buburahin lahat ng utang niya kasi binayaran ko na po, di ba? Binayaran ko na yung utang niya. Hindi naman po buburahin, yung adopted son na rin po siya, yun na yun, siya rin po ay magiging ganap na tagapagmana ng kanyang bagong ama. Kaya nga, makikita natin dito yung adoption, halos kaparehas po ito ng kaligtasan po natin, mga kapatid. Ang Panginoong Yesus, hindi lang niya tayo pinawalang sala, binayaran ang ating kasalanan. Ang layunin din niya, upang kukupin, upang i-adapt tayo sa kanyang pamilya. Kaya nga yung adopted son, di ba? Ano natatanggap niya? He received the same name, yung parehong pangalan, the same standings, yung parehong katayuan, same rights, parehong karapatan, same inheritance, parehong mana, kagaya po ng tunay na anak, kagaya ng natural born na anak. At mga kapatid, ito po yung dapat natin pag-isipan, mga kapatid. Pag-isipan po natin, maigi, na sinasabi ni Apostle Paul, yung pag-aampon, yung adoption daw po, ito yung pinakalayunin ng pagdating ng Panginoong Yesus. Nagsabihin ni Apostle Paul that God sent forth His Son, hindi lang tayo pinalala from the bondage sa pagkaalipin sa kasalanan, mula sa sumpa ng kautusan, ang sabi rin, God sent forth His Son so that we may be made part, we may become a part of His family, upang tayo ay maging bahagi ng kanyang pamilya. Salamat sa Diyos, di ba? Na alam natin as being saved. Alam natin na bilang ligtas, di ba, ligtas tayo from the wrath of God sa puot ng Diyos. Masasabi natin, sapat na yun para sa kaligtasan natin, di ba? Kumbaga na malaman natin na tayo tinubos ng Panginoon, iniligtas tayo ay hindi nadadanas sa impyerno. Mga kapatid, enough po yun sa ating kaligtasan. Pero salamat sa Diyos,
Hindi siya tumigil doon. Hindi tumigil ang Diyos doon. Sa halip, ano pong ginawa ng Panginoon? Kinupok niya tayo. Inampon niya tayo sa kanyang pamilya. So yan po yung mga grabe pong pagpapala ng pagdating ng Panginoon Jesus. At ang resulta po nun, di ba? Ang resulta po nun, ipinagkaloob sa atin ang buong karapatan at pribilehiyo ng isang anak. Bagamat hindi naman tayo talaga kagaya ng Panginoong Jesus by nature, hindi yung pag-ugali, dahil po dun sa blessing ng adoption, yung pagtaampo na experience natin, ano po, una yung intimate relationship sa Diyos Ama, di ba? That we can call Him Father. Matatawag natin siya Ama. Bakit po? Dahil yung sa grace ng adoption. Pangalawa, natatanggap natin yung fatherly care. Di ba? Natatanggap natin yung pag-ingat ng Diyos, yung provision ng Diyos para sa kanyang mga anak. Pangatlo, natatanggap natin yung fatherly discipline. Di ba yung dinidisiplina tayo, blessing din po yun. Mga kapatid, tinutuwid tayo. Kasi kahit nga ang ama natin, di ba, dito sa lupa, tinutuwid tayo, blessing po yun. Natatanggap dahil po yun sa grace ng adoption. Then pangatlo po, pero hindi lang yun, kapwa tayo tagapagmana. We are inheritance, tagapagmana ni Kristo. Mga kapatid, ang ibig sabihin nun, we are expecting inheritance mula sa Diyos. May mamanahin tayo mula sa Diyos dahil tayo'y bahagi ng kanyang kapamilya. Grabe po, grabe ang pagpapala ng Diyos sa kanyang mga tao. At mga kapatid, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, tandaan natin, yun ay dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. We are blessed people. Tayo po ay pinagpala. Napakaraming blessing ang napunta sa atin dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Now, kung hindi pa tayo masatisfied doon, maganda pagbulayan din natin, ano ba yung kalagayan natin bago tayo ibinilang na bahagi sa pamilya ng Diyos. Ano ba yung kalagayan natin dati? Di ba sabi sa Ephesians chapter 2, sabi ron, dahil sa ating klase ng mga pamumuhay, ang tawag sa atin, tayo yung mga anak ng pagsuway, children of wrath, children of disobedience. Sorry. Yun po yung kalagayan natin bago tayo naging bahagi ng kapamilya. Bahagi ng pamilya, children of wrath. Pero hindi lang po yun. Sinasabi rin po, ang kalagayan natin, we are children of disobedience. Pala po, children of wrath. Tayo po ay anak ng puot. Dahil sa ating mga ginagawang kasalanan, tama lang na tawagin tayo yung mga anak ng puot. Di ba? Pero masaklap po, pangatlong kalagayan natin, sabi sa John 8:44, pangatlong kalagayan natin, bago tayo maging kabahagi ng kapamilya, kayo'y mula sa inyong amang Diablo. Grabe, ang ama natin ay Diablo. Yun po yung kalagayan natin dati. Pero, kayo, at ang pruweba po nun, di ba, like father, like son. At ang perfect example po niyan, yung pagsisinungaling, yung lagi, di ba, basic po sa atin yun. At mga kapatid, yun yung kalagayan natin bago tayo maging kabahagi ng kapamilya ng Diyos. At we cannot say na deserving tayo na maging bahagi ng kapamilya. Hindi po. Kasuklam-suklam po tayo. Kasuklam-suklam tayo sa harapan ng Diyos. But salamat sa grace ng adoption. We are made part of His, made part of family of God. Tayo naging bahagi ng kanyang pamilya. Kaya nga sinasabi ni, basahin ko natin, 1 John 3, verse 1, yung sinasabi po ni Apostle John po rito, sabi niya, 1 John 3, verse 1, sabi niya, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa ating ng Ama, Diyos Ama, upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y ganyan nga, dahil dito hindi tayo kinikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi kilala. Grabe, ang point po dito, kung paano tayo tinawag na anak ng Diyos. Diba? Yun po ang point po natin dito.
So, no, ngayon, ang punto po natin sa ating pong third point, tapos na po tayo, ang punto po natin, yung dalawang pinaka-layunin po, pinaka-purpose ng pagdating ng Panginoong Yesus, una po, redemption, yung pagtutubos. Then, pangalawa po is yung adoption, yung pag-aampon. Now, punta po tayo sa application ng ating pong message. Ano po ba yung matututunan natin? Paano ba natin ito i-apply? Una po, yung application po natin, mga kapatid, una po, purihin natin ang Diyos, purihin po natin ang Panginoon, pasalamatan natin ang Diyos for giving us a perfect Savior. Diba? A Savior that meets all our needs. Isang tagapagligtas na tumutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Anong kailangan natin? Kailangan natin ng forgiveness. Salamat, si Kristo ay tao. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. At dahil doon, may pagpapatawad ng kasalanan. Kailangan natin, ano ba kailangan natin? Kailangan natin ng katuwiran. Ang Panginoong Yesus, siya'y namuhay ng matuwid. Diba? Ang Panginoong Yesus, yung kanyang, at yung righteousness ng Panginoon, yung kanyang katuwiran, yun po yung ating katuwiran na mga nanampalataya sa Kanya. We have a perfect Savior. Salamat sa Diyos. Sapat si Jesus para sa kaligtasan po natin. Pero hindi lamang po yun, hindi lamang po tayo dapat magpasalamat, magpuri, mga kapatid. Nakita natin, di ba, tayo ay pinalaya mula sa sumpa ng kautusan. Curse, yung we have been freed from the curse of the law. Pinalaya tayo. Ano dapat po ba natin gawin, mga kapatid? Believe carelessly na. Parang kahit gawin na natin kung ano gusto natin gawin. We are free. Ganun po ba yun? Malayo naman ako. Ganun po ba yun? Hindi po. Sana po nakikita, sana po mga kapatid, sana po sa tulong ng biyaya ng Diyos, basta sa kanyang awa, pagsikapan po natin mamuhay sa kabanalan. Let us strive to live a holy life. Pagsikapan po natin mamuhay sa kabanalan at tumalima sa kautusan at yun din yung ating sinusunod, yung kautusan po. Sana sa biyaya ng Panginoon. So nakita natin as being freed from the curse of the law, sana makita sa atin yung nagsisikap na ipabuhay yung kautusan. Yun po. Then pangatlo po, bilang mga anak ng Diyos, tayo po mga kapatid, yung mga kinupko, mga inampon sa pamilya ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, sana mamuhay tayo katulad ng ating Panginoon Jesus, diba? Like Father, like Son. At yan po yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 5 verse 48, ESV, sabi ron, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Sana po, mga kapatid, sa tulong ng Panginoon, sana po nakikita sa atin yung namumuhay sa kabanalan. Dito po nakita natin, sa pagtatapos po natin, nakita natin po mga kapatid na yung malaking pagpapala na natatanggap ng mga tao ng Panginoon. Ano po yun? Una, yung redemption, yung pagtutubos. At pangalawa is yung adoption, yung pag-aampon. Sana nga mga kapatid ay yung hindi mapatid ang ating pagpupuri, pagpapasalamat at pagluluwalhati sa Diyos. Pangalawa, nakita natin ano ba yung basis. Bakit ba natin natanggap yung redemption, yung pag-aampon, mga kapatid? At nakita natin, walang iba kundi sa person and work of the Lord Jesus Christ. Yung kanyang perfectong pamumuhay at yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At dahil doon, natanggap po natin yung pagpapala na ito. At kaya naman gusto ko rin manawagan sa ating pong mga kaibigan na wala pa sa Panginoon. Para sa inyo naman po, mga kaibigan na wala pa sa Panginoon, panawagan sa inyo, sana makita po yung kalagayan, di ba? Yung kalagayan na sa iyong sarili sa ilalim ng kautusan, wala kang pag-asa. Kumbaga sa ilalim ng kautusan, hindi mo talaga kayang sumunod. Kumbaga, sana makita yung kalagayan niyo. Wala kang pag-asa, wala kang maiaharap na you have nothing to present to God na tatanggapin ng Diyos. Na para tanggapin ng Diyos. At pares-parehas po tayo dito, mga kapatid. Pares-parehas po tayo lahat makasalanan,
lahat tayo ay karapat-dapat ng kamatayan. Lahat tayo ay karapat-dapat ng kamatayan, pero salamat sa Panginoon. Diba sabi sa ating text, that God sent forth His Son. Pinadala ng Diyos Ama ang Panginoong Yesus. At ang panawagan sa mga kaibigan natin, panawagan ko sa inyo, magsisi at mananampalataya sa Panginoon, kay Kristo, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sa kanyang kamatayan, sa kanyang buhay na perpekto, na nakikita natin yung patuwiran na hinahanap natin, wala sa sarili natin, kundi nasa Panginoon Jesus. Sana na makita na ikaw po, mga kaibigan natin, nakikita na ikaw po ay talagang tunay na nagtitiwala kay Kristo lamang para sa iyong kaligtasan. Tayo po ay manalangin sa ating po Panginoon. Muli, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa natapos namin pag-aaral. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na namin kung natanggap galing sa ginawa ng Panginoon Kristo. Na kami ay tinubos mo, kami ay inampon sa iyong pagpapala. Salamat po. Sana nga po, Panginoon, yung application nito sa ating dahil nga pinalayo mo kami sa ilalim ng pagkusan. Sana sa tulong po ninyo nag-i-strive kami na mamuhay ng may kabanalan. Tumatalima sa kautusan. At patuloy, Panginoon, sa tulong mo, magawa po namin at laging magbigay ng kapurihan sa inyong pangalan. Ganun din, Panginoon, dinadalangin kong malugod ka, Panginoon, na magligtas sa mga wala pa sa Panginoon. Makita nila ang kalagayan nila sa ilalim ng tutusan, kalulus-lulus ang kanilang kalagayan. Kailangan nila ng tagapagligtas, kailangan nila si Kristo. Sana tumungo sila kay Kristo sa daan ng pagsisisip na nanampalataya para sa kanilang kaligtasan. Ito pong aming panalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat sa Panginoon sa head na makalinaw sa atin, sa akin na makalinaw ng pagpapalang biyayang pinagdalob sa atin ng pagdating ng Panginoon na tayo po ay kanyang tinubos. Tayo po ay binigyan ng katuwiran sa harap ng Ama. At hindi lang ay dahil sa Panginoon sa kanyang unang pagdating, tayo po ay tinubos sa ating magkakasala. At hindi lang yun, pinakaming David niya, tayo po ay kanyang isinama, inampon sa kanyang kaharian. Pero sabi po dito, ito po yung unang pagdating. Sabi po, meron pong susunod. Kung ang Panginoon sa Kristo ay pagpapala, siya po ay tagapagligtas sa kanyang muling pagbalik, hindi na po siya tagapagligtas. Alam natin ito, sa kanyang pagbalik, siya ay hindi na tagapagligtas, ano po siya? Siya po ay magiging isang mabung. Kaya napakaganda po na sinabi sa pangaral na kailangan tayong pumasok sa kanyang paghahari. Kailangan na nabahagi tayo ng kanyang kaharian. At kung hindi tayo mabahagi sa kanyang kaharian, hindi tayo sumampalataya sa kanya, tayo kanyang makatulad sa kanyang muling. At ngayon, hindi ko siya bumabalik. Naway, tayo po ay may pagkakakamba. Kahit gaano tayo makasalanan, kahit gaano malaki natin kasalanan sa harapan ng Diyos. Sa kaya hindi pa siya bumabalik, meron pa tayong pagkasa. Ang dapat natin gawin. Kailangan natin sampalatayanan ang ating Panginoon Kristo. Na kaya siya na parito upang magligtas. Sampalatayanan natin siya upang sa kanyang muling pagbalik, hindi tayo makatulad sa kagatilatang apoy. Purihin ang Panginoon sa kanyang kagandahang loob na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Umawit po tayo, awitin po natin ang ating purihin ng Panginoon, hymn number 36, sa Diyos ang Panginoon. Sa Diyos
sa kanyang pagparito, Panginoon, ay nagkaroon kami ng pag-asa na kami ay mula sa kadiliman ay nagkaroon, sumilay ang liwanag ng pagpapala dahil kay Kristo, dahil dito sa kanyang pagparito, sa kanyang buhay, sa kanyang pagkamatay, muling pagkabuhay, ay meron kami pag-asa ng kaligtasan, Panginoon. Salamat po dahil sa kanyang kamatayan, Panginoon, ay nagkaroon kami ng katwiran sa iyong harapan. Binayaran niya lahat ng mayroong kasalanan. Tinubos niya kami sa lahat ng mayroong pagkakasala. At higit sa lahat, kami ay inyong pinupro dahil sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa Ebanghelyo ng kaligtasan na inaalok mo sa lahat ng mga kasalanan. Na nawa nga po ito'y patuloy na maalala namin ng bawat isa ang muling pagbabalik ng Panginoon, ang unang pagdating ng Panginoon, isang pagpapala. Ngunit ikaw ay muling babalik, Panginoon, upang maging hukom, upang isama sa iyong paghahari ang mga tunay na nanampalataya at hatulan, Panginoon, sa dagat-dagatang apoy ng impyerno ang hindi sumusunod sa Ebanghelyo at hindi naniniwala sa Diyos. Nawa, Panginoon, habang kami may pag-asa pa ang bawat isa, naway kilalanin nila ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas upang hindi sila humantong sa kaparusahan na dagat-dagatang apoy ng impyerno. Panginoon, nawa ang araw ito'y maging araw ng iyong kaligtasan sa mga nakapakinig na tunay na sasampalataya at magsisisi sa kanyang kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa buong araw ito. Naway napapurihan ka namin, Panginoon, sa pamagitan ng aming gawain itong pagsamba. Ang lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ako po na tayo.
Panginoon na nakasunod sa ating gawain. Paalala po, sa next Sunday, December 28, ang ating pong lunch fellowship. Bago ay dinner pa siya. Dinner rally.